Tukoy na ng Philippine National Police o PNP ang pagkakilanlan ng 2 sa 4 na suspect sa pagdukot sa Amerikanong vlogger dyan sa Zamboanga Peninsula. Inaalam na rin ng otoridad kung sila ay miyembro ng terorisang grupo na nag-ooperate dyan sa Mindanao. Report mula kay Mar Gabriel. Mas pinaigting pa ng Police Regional Office 9 ang pagsuyod sa mga coastal area sa Zamboanga para hanapin ang dinukot na American vlogger na si Elliot O'Neill Eastman. Alas 11 ng gabi noong October 17 nang dukutin ang biktima ng 4 na armadong lalaki na nagpakilalang pulis sa Barangay Poblacion sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Kaliwat ka ng checkpoint operation na rin ang inilatag sa buong Zamboanga Peninsula para tiyakin na hindi makakalayo ang mga sospek. So far, there is no indication pa na nakatawid po ito ng either Basilan or Sulupo. But just the same, binabantayan po nila yung kanilang coastal and nag-activate na rin po tayo ng mga border control din po natin to check nga po at siguraduhin na hindi po makakalabas ng within Zamboanga del Norte ito pong ating mga suspects po. Ayon sa PNP, lumalabas sa investigasyon na hindi pulis ang 4 na mga sospek. Tukoy na raw nila ang pagkakakilanlan ng 2 sa mga ito matapos silang mamukhaan ng ilang witness noong dukutin nila ang biktima. May mga composite artist sketch na po tayo nung ipinakita po itong picture po na ito. Even dun sa mga rogues gallery po natin ay na-identify po na mga witness. So ito po yung naging lead kung bakit na-identify po natin. We have the alias. So they are now conducting operational research to confirm whether itong 2 persons of interest natin is associated or at least affiliated sa Abu Sayyaf group or any local terrorist group operating in this area. Ang Federal Bureau of Investigation ng Amerika nagtungo na rin sa Zamboanga nitong weekend para humingi ng update sa investigasyon. Patuloy pang kinukumpirma ng otoridad kung ito ay kaso ng kidnapping for ransom. 4 days has already lapsed and yet wala pa pong nare-receive na any demand for ransom. So lahat po ng anggulo maliban po sa kidnapping for ransom po ay inaalam po at iniimbestigahan. Ang Armed Forces of the Philippines nakasuporta na rin sa operasyon ng PNP para tugisin ang mga sospek. Una nang bumuo ng Critical Incident Management Task Group ang Zamboanga Police para sa mas mabilis na pagresolba sa kaso. Mar Gabriel para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.